Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uugnayin natin ang dalawang malalaking balita na sa unang tingin ay magkalayo. Una, ang inaasahang pagpirma ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at France sa loob ng 2026, at pangalawa, ang pagkaaresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro at ang biglaang pagbagsak ng China's Venezuelan oil strategy. Pero habang lalalim tayo, makikita natin na ang dalawang ito ay konektado sa mas malaking larawan ng global power competition, lalo na sa pagitan ng China at ng Western Aligned Security Bloc. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang balita. Ayon sa Business World, inaasahan na lalagdaan ng Pilipinas at France ang isang Visiting Forces Agreement sa 2026. Para sa marami, simpleng military agreement lang ito. Pero sa larangan ng defense at diplomacy, napakalaki ng implikasyon nito. Ang VFA ay hindi basta papel. Ito ang legal framework na nagpapahintulot sa mga tropang militar ng isang bansa na pumasok, magstay, at magsagawa ng joint exercises sa teritoryo ng isa pa. Sa madaling salita, kung walang VFA, limitado ang lalim ng military cooperation. Kung meron, nagiging mas madali ang training, interoperability, intelligence sharing, at crisis response. Sa kaso ng France, mahalagang linawin na hindi ito ordinaryong European country pagdating sa Indo-Pacific. Ang France ay may sariling overseas territories sa rehiyon tulad ng New Caledonia at French Polynesia. Ibig sabihin, isa rin silang Indo-Pacific power, hindi lang observer. Kapag natuloy ang Philippines-France VFA, malinaw ang mensahe, mas pinapalawak ng Pilipinas ang network nito ng security partners, hindi lang nakaasa sa United States. Sa kasalukuyan, may VFA o katumbas na kasunduan ang Pilipinas sa US, Japan, at Australia. Ang pagdagdag ng France ay nagpapakita ng mas diversified at multi-layered defense strategy. Strategically, malaking bagay ito sa West Philippine Sea. Ang France ay may advanced naval at air assets, frigates, submarines, maritime patrol aircraft, na may kakayahang mag-operate sa contested waters. Hindi ibig sabihin nito na may permanent French troops sa Pilipinas, pero ang posibilidad ng joint patrols, port visits, at combined exercises ay nagiging mas realistic. Dagdag pa rito, mahalagang tingnan ang timing ng kasunduang ito. Ang pag-usad ng Philippines-France VFA ay nangyayari sa panahong tumitindi ang gray zone activities sa West Philippine Sea, mula sa harassment ng Coast Guard, paggamit ng maritime militia, hanggang sa patuloy na pressure laban sa freedom of navigation. Sa ganitong sitwasyon, ang presensya ng mas maraming like-minded partners ay nagsisilbing stabilizing force sa rehiyon. Hindi rin dapat maliitin ang value ng European involvement sa Indo-Pacific. Kapag ang isang bansa tulad ng France ay aktibong nakikipag-ugnayan sa Pilipinas, mas lumalakas ang international attention at diplomatic weight sa mga isyong pang-teritoryo. Ibig sabihin, ang anumang escalation ay hindi na lang bilateral issue, kundi bahagi na ng mas malawak na international concern. Mula sa perspektibo ng AFP modernization, ang VFA sa France ay nagbubukas ng pinto sa mas advanced training doctrines, exposure sa modern naval at air warfare concepts, at potensyal na interoperability sa high-end platforms. Hindi ito agad-agad na kagamitan, pero ito ay investment sa kaalaman, coordination, at long-term readiness ng ating sandatahang lakas. Sa madaling salita, ang kasunduang ito ay hindi lang tungkol sa presensya ng foreign troops, kundi tungkol sa pagpapalakas ng deterrence posture ng Pilipinas sa isang increasingly contested maritime environment. Ngayon, bakit mahalaga ito sa mas malawak na global context? Dito napapasok ang pangalawang balita. Ayon sa Article 2, ang pagkaaresto kay Nicolas Maduro ay nagdulot ng agarang pagkaputol sa isang mahalagang strategic artery ng China, ang Venezuelan oil. Bago ang operasyon ng US Special Forces, si Maduro ay nasa loob mismo ng Miraflores Palace, nakikipagpulong sa Special Envoy ni Xi Jinping. Ang agenda, siguraduhin ang tuloy-tuloy na access ng China sa Venezuelan crude oil.
Sa loob ng maraming taon, ginamit ng China ang Venezuela bilang isang energy lifeline. Hindi lang ito simpleng trade. Bahagi ito ng mas malaking plano ng Beijing na mag-ipon ng overseas energy supplies bilang paghahanda sa isang high-intensity conflict scenario, kabilang na ang posibilidad ng digmaan sa Taiwan at sa First Island Chain. Sa madaling salita, ang langis ng Venezuela ay hindi lang pang-ekonomiya. Ito ay pangdigmaang insurance, pero sa sandaling natanggal si Maduro, biglang gumuho ang planong ito. Ang bagong political reality sa Caracas ay nagdulot ng kawalan ng kasiguruhan sa oil shipments, financing, at strategic coordination ng China sa Latin America. Isang major pillar ng China's long-term war preparation ang naputol. Ano ang ibig sabihin nito sa global balance? Kapag ang isang bansa tulad ng China ay nawalan ng secure energy access, naaapektuhan ang kakayahan nitong magsimula o magpanatili ng prolonged conflict. Ang modernong digmaan ay hindi lang tungkol sa missiles at barko, ito ay tungkol sa logistics, fuel, at sustainment. At dito pumapasok ang koneksyon sa Pilipinas. Habang humihina ang strategic depth ng China sa energy security, lalo nitong pinahahalagahan ang mga sea lanes at choke points sa Indo-Pacific, kabilang ang South China Sea at ang West Philippine Sea. Ngunit kasabay nito, mas lumalakas naman ang defense cooperation ng Pilipinas sa mga bansang aligned sa International Rules-Based Order, US, Japan, Australia, at ngayon, posibleng France. Kung titingnan natin ang chessboard, makikita natin na habang nawawala ng maneuvering space ang China sa Western Hemisphere, lalo namang tumitibay ang containment at deterrence sa Eastern Hemisphere. Ang Philippines-France VFA ay hindi hiwalay na pangyayari. Bahagi ito ng mas malawak na trend kung saan ang mga middle at major powers ay nag-uugnayan para pigilan ang unilateral aggression. Para sa Pilipinas, mahalaga ito dahil hindi tayo frontline aggressor, kundi frontline defender ng ating soberanya. Sa military perspective, ang presensya ng mas maraming partner nations ay nagpapataas ng cost ng anumang hostile action sa ating paligid. Hindi ito provocation, ito ay deterrence. Ngayon, mahalagang tanong, may risk ba ito? Oo, may diplomatic balancing act. Ang Pilipinas ay kailangang manatiling bukas sa diplomacy, pero malinaw na ang seguridad ay hindi na pwedeng iasalang sa neutral stance. Ang geopolitical environment ngayon ay mas polarized, at ang mga bansang walang malinaw na security posture ang mas nagiging vulnerable. Sa usapin naman ng China, ang pagkawala ng Venezuelan oil access ay posibleng magpabagal sa kanilang timeline para sa major kinetic actions, kabilang ang Taiwan scenario. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay mawawala ang tensyon. Sa halip, maaaring mas maging agresibo sila sa rehiyong mas malapit at mas kritikal, ang South China Sea. Kaya sa kontekstong ito, ang Philippines-France VFA ay nagsisilbing strategic insurance policy. Hindi ito panggera, kundi pang-iwas sa gera. Sa pagtatapos,